Gaano nga ba kaseryoso ang Operation Romanov na ito nga nirereklamo ng kampo ni VP Sara? Ito ay tungkol dun sa takot niya, no, yung talagang genuine fear na naramdaman ni VP Sara mismo mula pa nung dati na sinimulan sa pag-alis ng kanyang mga security detail, no. Ultimo kanyang mga bodyguards na pinagkakatiwalaan pinatanggal, no, ng bangag na administrasyon. At talagang kung sino ba naman ang magsasabi na tama yun, no? Bangag din. Paano ka ba namang hindi kakabahan at matatakot para sa iyong buhay, no? Kung ang mismong pinagkakatiwalaan mong mga security detail, aalisin, di ba? Ikaw ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Tapos aalisin yung mga pinagkakatiwalaan mong mga tao na dapat na magpoprotekta sa'yo, di ba? Oh, tapos ito pa. Yung pangyayaring sumunod dyan, yung meron pa mga agents ng gobyerno daw na talagang nagpo-profiling at nagsusurveillance sa pamilya ng mga Duterte, no? At hindi yan alam nila VP Sara. Ngunit nalaman na lang niya suddenly nung meron silang mga nakuwang mga impormasyon. May mga informante nagsabi sa kanila na yun nga ang ginagawa. Kaya syempre lalong naalarma si VP Sara na parang may potential nga na idamay pa ultimo ang pamilya niya. Kasi dun pa lang sa residence nila, dun sa Davao, kahit dun daw sa Manila, yung mga bahay nila pinoprofiling. Ibig sabihin ng profiling, mga kanoypi, yung parang tinitingnan yung ins and outs ng residence mo, o yung tinitingnan kung anong oras ang pag-uwi mo, ganyan, pag-alis mo ng bahay, di ba? Tapos tinitingnan din dyan kung ano ang mga weak points o kahinaan ng security mo, no? Ibig sabihin, talagang genuine yung disposition ni VP Sara o yung talagang paniniwala niya na may threat sa kanyang buhay, no? Bago pa man siya makapagbitaw ng mga statement dun nga sa online press conference, talagang nauna siya na nakikita ko na parang pinagbabantaan talaga, di ba? Imagine niyo na lang Vice President ka, aalisan ka ng security detail unang-una. Pangalawa, susurveillance ka nang hindi mo alam. At ipo-profiling pa pati mga malalapit sa buhay mo, 'di ba? Oh, paano mong hindi masasabi na walang nagbabanta sa iyo, 'di ba? Lalo na nung mga panahong yun, yun yung talagang nagkasira ang unit team. So malaki talaga ang posibilidad na kung hindi pa naagapan ni VP Sara ang mga pangyayari noon, no? Baka wala na si VP Sara ngayon. Yan ang aking opinion. Dahil buti na lang meron din mga informante na loyal sa kanya na yun nga, nag-leak ng mga sensitive informations daw na yun nga, merong balak sa buhay ni VP Sara. At ano nga ba yung Operation Romanov sa mga hindi nakakaalam dyan, no? Kasi baka na-curious kayo kung ano ang pinagmulan no, o yung etymology nung salitang yun. So yung kasi yung Operation Romanov, nagmula yan dun sa bansang Russia, no? Kasi ang Romanov isang angkan niya nun, pamilya. At yun nga, dahil sa politika nun, ang ginawa, sinet up yung isang leader nun dun sa Russia. Yun nga, Romanov, miyembro siya ng pamilya na yun. Tapos pati mga anak niya dinamay. Ang ginawa sa kanila nun, niloko sila na sinabing papunta na raw yung puwersa ng kalaban nilang army. Ngayon, pumunta daw sa basement para mas maging safe sila. Safe sa mga bala, sa crossfire, no? Yan, naniwala ang Romanov family. Tapos pagdating nila dun sa basement dun, ayun, dun sila pinagbabaril. Lahat talaga pinaslang, pinagpuputukan. Kaya yun ang tinatawag na Operation Romanov siguro, kasi parang sinasabi siguro ng kampo ni VP Sara na parang may nagbabalak talaga na ubusin ang mga Duterte, no? For political motive. Dahil nga napakalakas talaga ng mga Duterte at nire-represent nila kasi ang pangkaraniwang Pilipino na majority sa ating bansa, no, na talagang gusto ng pagbabago, sumisigaw ng accountability at talagang galit na sa mga magnanakaw, mandarambong sa ating gobyerno. Hindi nyo na kasi pwedeng pabagsakin ng Duterte, kasi pag sinabing Duterte ngayon,
Hindi na yan basta-basta VP Sara lang o mag-ama na Tatay Digong, VP Sara, kahit pa idamay mo na sila baste. Hindi yan eh. Ang nakikita kong ibig sabihin ng Duterte ngayon sa pangkaraniwang Pilipino, no? Ito'y isang simbolo na eh ng pagiging isang Pilipino na palaban para makorek ang sistemang baluktot, no? Isang marka, no, o isang simbolo ng talagang pagiging may prinsipyo at talagang lalaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Yan ang nakikita kong dahilan kung bakit talagang kahit anong gawin nilang panggigiba kay VP Sara ay talagang minamahal pa siya lalo ng mga Pilipino. Kasi hindi nila talaga mapupuksa ang tao lang. Kung si VP Sara ang gigibay nila, papa-impeach nila o kaya ubusin nila, sisirain nila buong pamilya ng Duterte, no? Hindi pa rin matatapos doon. Yan ang masasabi ko. Dahil hanggat may mga nagre-represent nga tulad ng mga Duterte ni VP Sara ng kung ano ang hinaing ng isang pangkaraniwang Pilipino, meron at merong papalit dyan na magtataas ng bandera para sa mga Duterte, no? At para sa kapakanan ng ating bansa. So ang comment ko dyan, wag na nila masyadong painitin yung issue ng pagbabanta di umano ni VP Sara dahil dun sa online press conference, no? Kasi kung talagang pagbabasihan natin ang main context ng video, mapapahiya sila, masusupulpan sila lahat eh. Lahat ng mga nagagaling-galingan, nagdudunong-dunungan na sinasabi na violente magsalita si VP Sara, na talagang ganyan, mahilig sa ganyan, yung mga threats, pagbabanta, no? Yan kasi ang pilit na kinokontent ng mga bayarang vlogger na talagang mga mapupuro lang utak, mga tulongges in short, tulad nga ni Haring Becky, no? Eh syempre, binabayaran sila, kailangan nila magpatuloy para kahit papano yung mga contents nila magkaroon ng impact sa sambayan ng Pilipino, yung mga mauuto nila, di ba? Eh pagka nag-survey, akala nila mapapababa nila ang trust rating ni VP Sara. Pero tingnan natin yung mga susunod na survey. Pakiramdam ko lalo silang babagsak. No? Kaya yan mga Kanoy P, maraming salamat sa inyo. Magpatuloy lang tayo sa ating pagsuporta kay VP Sara. At syempre, para na rin sa kapakanan ng ating bansa, no? Lagi kayo maging makabayan. Ang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. So hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noy P. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.